What's up mga tol? So ngayong araw bala ko sana maglinis ng panggilid. So DIY lang tayo ngayon. Kailanganin natin mga tools ay screw, Phillips screw, T-wrench na size 8mm wide tool para mabaklas naman natin yung pulley set natin at saka yung bell natin dun sa torque drive. Combination ng 39 at 41 para naman to dun sa nut nung ating torque drive. Long nose, meron din tayong pliers, tapos yung ating ratchet para dun sa mga socket wrench natin, panggana, tapos toothbrush, saka gagamit tayo ng degreaser na may halong liquid soap to mga tropa. Banluan nyo na lang ng tubig pagkatapos. Umpisa tayo mga tol. Mamaya. Ito na yung ating air filter. Marami na mga tol. Klasin natin yung panggilid. So ayun mga tol, natanggal na natin siya. Bale yan, kung nakikita nyo, para-parehas naman sila ng sukat. So kapag ka ibinalit nyo siya mamaya, okay lang kahit na magkapalit-palit sila kung saan nyo tinanggal. Okay lang yun. Meron lang kasi talagang nag-iisa. Yun nga, yun nasa gitna. Yun yung pinakamahaba. Yun. So pagka nagbabaklas nga pala ako ng panggilid mga tol, palibasa wala nga tayong power tools, so gagamit tayo ng mga hand tools lang. Itong mga to, nabili ko to sa Shopee Racing din. So set na siya. Tapos ito para mapihit natin yung mga nut ng ating CVT. 22mm. Salpa ko muna siya dito. Tapos dito naman ang gamit natin sa ating bell ay 19mm. Salpa ko rin siya dyan. So ang ginagawa ko, kaya tayo naglagay nun, doon natin ikakalso itong white tool kasi wala nga akong extension tube para dito kasi medyo maikli siya tol. Siya dito. Tapos kalso ko dito. Siguro doble ingat na lang para hindi ma-damage yung pulley nyo. So ayan, ganyan magiging itsura nya. Ayan, may puwersa na yan mga tol. Tapos gagamitan natin ito para mabaklas natin siya counterclockwise ang ikot. So ingatan nyo lang na huwag ma-damage yung pulley. Ayan, so naluwagan na natin yung nut. Isa natin tanggalin to. Ayan. So ito yung nut. Tapos meron siyang washer. Ayan, ito yung bell natin. So yung RS8 na bell na nabili ko, bali parang kagaya siya ng ibang mga aftermarket na bell, pa-reinforce na rin siya. Hindi siya kagaya ng stock kasi yung stock natin manipis yung cover dito na parang lata. Siguro sa katagalan na rin napansin ko after maraming paggamit, yung wear and tear makikita mo talaga kasi parang umaangat kasi nga palibasa manipis parang lata. Parang maangat siya yung reinforce niya dito. Ito dahil makapal, solid yung pagkaka-welding sa kanya, quality talaga. Hindi ko siya pinapromote mga tol So ano lang yun, para lang sa preference ko. Yan, naka-regroove na siya mga tol. Yan, kung papansin nyo may mga groove yan. Ayan. Ako lang siya para pumasok yung belt natin dito para lumuwag. Binababa ko lang ganun, pinipress ko lang ng ganito. Tapos angat ko na ng konti, pipress ko pa ulit. Medyo matigas kasi so atakin lang natin to. Yan, para matanggal natin. Yan, ito yung ating buong torque drive assembly kasama yung clutch assembly natin. So mamaya pakita ko rin sa inyo paano binabaklas to. So tabi muna natin, tatanggalin ko muna yung dito sa pulley side. Yun, so mga tol, nabaklas na natin yung nut, niluwagan na natin. Tapos tanggalin na natin mga tol. Bali, ito yung nut. Yan, iba rin ang sukat niya mga tol. Ang sukat niya is 22mm. Yan. Tapos after nung nut, meron siyang dalawang klase ng washer.
Yan, ito yung isa, may washer na maliit. Tapos yung crown washer para to dun sa kickstarter natin. Kung napapansin nyo, may mga ngipin yan. Bali, ang pagkakasunod-sunod niyan, after ng drive phase, ito muna, crown washer. Tapos may washer na maliit, nakapatong yun dyan. Tapos yung nut. Yan, ganyan ang pagkakasunod-sunod. Ito yung pulley natin, ay yung drive phase natin, JBT. Wala siya nung mga butas dito kagaya nung sa stock, yung lagayan ng Y-tool. So, unang nagbaklas ako nito, na-damage ko siya. Kasi pinilit kong ikalso yung Y-tool ko dahil nga wala akong power tool. Pinilit kong ikalso yung Y-tool ko. So, yun, naputol yung dalawang fins niya. And after nung mabaklas natin yung drive phase, may isa pa akong washer na nilagay. Ito ay galing to sa stock. Bali, yung stock kasi natin, may washer talaga na ganito. Para to sa spacing naman nung belt natin. Ito yung belt natin. So, kasi mayroon pa yung bushing. So, para to sa spacing. Ngayon, kinabit ko yung washer ko na stock. Kasi, nakikita ko yung slack nung belt ko. Sobrang sikip. Naka-minor lang yung motor ko, pero umiikot ng mabilis yung gulong. Ibig sabihin, masyado niyang nai-stretch yung belt ko. Para mapaikot niya yung gulong. Para umikot yung torque drive dito. So, ngayon, nilagay ko yung washer. Yan, bumalik naman siya sa dati. Sabi nyo, yung mga piyesang pinagpapalitan nyo kasi may mga pagkakataon magagamit nyo pa yan. Or sakali, meron kong kaibigan nasiraan, pwede nyo, kung medyo nakakaluwag-luwag kayo, bigay nyo. Para matulong din tayo, diba, sa kapwa natin rider. Galin na natin yung pulley natin. Saluhin nyo dito sa likod bago nyo hatakin lahat. Yan, sama na yung bushing nyan. Ayun, natanggal na natin. So, ito yung ating pulley. Yan, ito yung kapares ng drive base. So, magkaganyan yan mga tol. Magkasaklob yan. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, kita ba sa camera? Ayan, masyadong nakaangat na agad yung belt natin. Unang itsura niya, nung bagong kabit lang yung pulley natin. Pulley set natin. So, masyadong banat yung belt natin kaya umiikot yung sa may torque drive natin. So kaya nilagyan ko siya ng washer dito. Yun yung stock na washer. Para umangat siya ng konti, yung belt natin sumagad dito sa ilalim. Kung sakaling hindi niyo talaga alam mga patungkol dyan sa technical ng mga pyesa na yan, kung may pera kayo, punta kayo sa mga shop, pagawa nyo na lang doon. Pero kung talagang gusto nyo mag DIY, manood muna kayo, nood lang muna kayo ng mga nagdi DIY din online. Yan, sa YouTube, sa Facebook, marami naman nagpo-post ng mga video nila dyan. Panoorin nyo lang, marami kayong matututunan doon. Pulley, tanggalin natin tong bushing. Yan, bushing. Ito ay bushing ng stock to. May kasama rin bushing itong pulley na nabili natin, pulley set na panggilid natin, pero hindi ko ikinabit kasi mas mahaba siya dito, pero yung haba niya hindi sapat dun sa kailangan ng belt ko na slack. Yun yung tension ba, hindi sapat dun sa kinakailangang tension ng belt ko, kaya ibinalik ko yung stock dito, tapos nilagay ko yung stock na washer para sakto yung kailangan ng belt ko na slack o yung tension yung pulley. Ayan, madumi ng mga tolo, nakikita nyo yun, napakadungis. Ayan, ito yung backplate na tinatawag. Ayan, ito yung backplate. Ayan, sa backplate meron siyang kasamang sliding piece, tatlo yan. Ito, okay pa naman siya, goods pa naman, linisin ko lang. Ito yung takip ng mga bola, backplate. Kung gusto niya ng technical na paliwanag tungkol dyan, panoorin niya si Ngarod TV at saka si Motobeast. Yun, shoutout sa kanilang dalawa, mga idol ko yan. Sa kanila lang ako natuto kung paano ko buksan yung panglilid ko, kung paano ang gagawin ko. So ayan, ito yung backplate. Ito yung mga bola, nakachapsuy tayong pyesa mga tol, 4S1M yung mga bola ko. Ayan, tapos JBT yung aking pulley set. Ayan, okay naman siya, kaya lang medyo sa tagal na hindi ako nakakapagbukas. Ayan, yung mga bola ko may mga kanto na. Ayan. Ito yung buong torque drive, nandyan yung clutch assembly natin. So yung spring na nakikita nyo sa gitna, yan yung center spring. So babaklasin natin tong nut
para matanggal natin yung buong clutch assembly. Malilinis din natin siya kasama yung mga spring at saka yung ating torque drive. Yung kapag ka nga pala nagtatanggal ako ng nut ng torque drive, ito yung tool naman na kagaya ng pinakita ko sa inyo, ito yung ginagamit ko. So bumili rin ako siya, kasama to sa set na binili ko sa Shopee Racing. So ang size nga pala nito is 39-41. So dahil maliit lang yung nut natin, size 39 siya, yun yung gagamitin natin dito. So siya dyan, yan, lagay ko siya dyan, sawaan ko to dito, tapos pinupukpok ko lang to sa sahig mga tol. Napanood ko lang din to, so ginaya ko lang kasi effective naman eh. Naluwagan na natin yung nut nya, so tatanggalin natin sa mga tol. Ang ginagawa ko dito, dahil nga may spring to, so sa mga unang magbubukas yan, mga beginner sa pagbubukas ng CVT, gustong mag DIY, bantayan nyo lang yung spring. So ingatan nyo na huwag tumalsik pataas kasi baka masugatan pa kayo. Ipit ko siya dito, yan, natapakan ko siya dyan, tapos dito rin iipitin ko habang niluluwagan ko yung nut. Pag maluwag na, kaya nang pihitin ng kamay yan. Diinan nyo lang mga tol kasi may spring nga yan. Yan, pag natanggal nyo na, dahan-dahan yung bitawan. Yan. Ngayon, pansin nyo, umangat kasi nandiyan yung spring. Ito yung ating center spring, yung center spring seat, yan nandyan. Tanggalin lang natin to. Yan. Ito yung center spring. So stock pa rin yung gamit ko sa torque drive. Kaya nga sabi ko, chapso yung panggilid natin. Nabili ko to siguro around 180 pesos or 150 ganun. NCY ang brand nya. Yan, NCY, makikita nyo NCY. 1000 RPM yung ginamit kong spring. Kasi yung stock ko o stock ng Honda Beat is 800 RPM lang yung center spring nya. Ngayon sa sobrang tagal, yung wear and tear nya, lumambot na yung spring, lumambot na. So kaya nagpalit ako ng aftermarket, yan 1000 RPM yung napili kong center spring. Yan, mas matigas. Ito yung ating clutch assembly. Ngayon napapansin nyo may plate, yan, lock nya yun, lock yun ng tatlong clutch natin, clutch shoe. Tapos meron siyang tatlong shear clip. Yan. Ang size nga pala nito is 4mm. Kung sakali man mawalan kayo, ang size nito 4mm. Sa mga auto parts o kaya sa bolts and nuts, mga shop ng bolts and nuts, meron siguro sila niyan. Ang size ng shear clip na to ay 4mm. Ito na siya mga tol. Tatlo yan, tatlong shear clip yan. Yan. Ulitin ko, ang size nito is 4mm. Yan, tatanggalin ko to plate nung clutch natin. Nakapasok lang naman yan sa tatlong tower. Ayan. So yun, natanggal ko na. Bali ito, stock din to. Yung stock ko na clutch assembly, ito talaga yung nakalagay doon. So ginamit ko lang siya ulit kasi yung binili ko na clutch shoe lang talaga. Tapos itong clutch spring, yan, yung mga clutch springs na yan, tatlo rin yan. Aftermarket na rin yan mga tol. TTGR tong gamit ko na springs ng clutch. Yan, so 1000 RPM to. So, gagamit naman tayo nito. Ayan, long nose, tapos ipitin natin to dito sa part na to. Kung napapansin nyo yung ating clutch springs, dalawang side yon na may hook. Yung isa mas mahaba, yung isa mas maigsi. Ayan. Ngayon dun sa mas maigsi, doon ako nagtatanggal. Ayan. Tapos piting ko lang ng mahigpit, tapos daddy's finger. Ayan, tulungan mo lang yung long nose para may angat. So yun, ayan, natanggal ko na yung isa. Tanggal na natin yung mga centers, mga clutch springs, tatlo rin yan. Tabi lang para malinis ulit. Ngayon, ito yung ating clutch. So tatlo yan. Ayan, ganyan magtrabaho yung clutch natin. Bumubuka yan sa loob ng bell para kumapit siya dun sa wall ng bell natin, para umikot yung ating gulong. So
So ngayon, tanggalin natin to. Yan, nakapasok lang naman yan. Ugutin nyo lang mga tol. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Yan yung itsura ng ating clutch. Ito yung sinasabi ko kanina na stock na housing ng ating clutch. Nabili nga natin to ng walang kasamang clutch housing. So clutch lang talaga siya, hindi siya buong assembly. Mga tol, kung sakaling gusto niya rin, ganito lang yung bibili niya, mas mura. Dahil meron naman kayong stock, pwede niya pang magamit dahil fit talaga siya sa isa't isa. So ayan, ito yung torque thread natin mga tol. Ito yung collar, spring collar. Tapos ito yung center spring seat. Ayan, itong isang to, natatanggal to mga tol. Tapos ito yung ating torque drive. Ayan, ganyan nagpa-function yan. Ayan, bumubuka siya kapag nag-RPM na yung motor natin, bumubuka siya ng ganyan para matransfer yung slack ng belt papunta dun sa ating pulley. Ayan, so bubuksan natin to. Sa pagtanggal nito, hawakan nyo lang yan, tapos ikutin nyo. Ayan, hugutin. Ayan, ito na yung ating center spring seat, female ng ating torque drive. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang kanal dyan, tapos meron niyang pins. Ayan, yan yung pinakang guide niya. So natatanggal din niya mga tol. Kuha lang tayo ng long nose, tanggalin natin to isa-isa. Ayan, ito siya, ganito itsura niya mga tol. Sa mga moving parts mga tol na nilalagyan ng grasa, mas maganda siguro na high temp yung gamitin nyo. Kasi totoo naman pagka high temp, matagal matunaw. Ayan, kagaya nito, nakikita nyo, tunaw na nga siya kung titignan nyo, pero nandyan pa rin, nakakapit pa rin. Hindi kagaya nung ordinaryong grasa lang na konting init lang, natutunaw siya agad. Kaya yun, so pagka gagamit kayo ng grasa, mas maganda siguro high temp. Ayan, tanggalin natin to, hugutin natin. Ito yung ating male na torque drive. Ayan, ayan, may mga butas yan dyan, nakapasok yung mga pins kanina. Ayan, tsaka yung iba, daanan nyo ng grasa para malubricate din yung loob. Ayan, kapag umaandar na siya, kung sakali man, para malubricate yung loob, kasi may dalawang klase ng bearing yan. Ayan, may stick bearing siya dito sa kabila, yung isa nandito, may bearing din siya dito. Ayan, dito sa loob. So kapag sakali man, naglinis kayo, check nyo rin yan mga bearing. Alug-alugin nyo, okay pa ba sila, nagpi-play pa ba ng maayos. Kasi minsan yun yung nagiging ko, sakala nyo kung ano yung maingay, yung pala mga bearing palitin na. Ayan, alug-alugin nyo lang. So yun mga tol, tapos na tayo dito sa pagbabaklas ng mga CVT parts natin. Dito naman tayo ngayon sa crankcase. Lilinisin din natin to kasi nakikita nyo napakarumi na. Tapos pagtanggal nga pala nito mga tol, binababa lang to, baba mo lang konti itong kickstarter na to, baba mo siyang ganoon, aangat yan. Ayan, pwede mo nang hugutin. Ayan, nga pala may kasama tong washer nandun na sa loob, tatanggalin din natin. Ito yung tsura niya mga tol. Ayan, tabi natin, lilinin din natin. Ito yung kasama niyang washer. Ayan, manipis lang. So yan mga tol, bali nalinis na natin yung mga CVT parts natin. So assemble naman tayo ngayon. So sa pag-assemble natin, since mga moving parts yun, kailangan meron siyang lubricating agent. So gagamit tayo ng grasa. Yung grasang nabili ko nga pala, yan, top 1 high temp na grasa to. Pagka mga moving parts mga tol, syempre umiinit yung mga pyesa na yun, mas maganda high temp na grasa yung gamitin nyo. So ayan, assemble tayo mga tol. Umpisahan ko sa pag-assemble ng clutch assembly natin. So ito yung lagayan ng clutch natin. Ayan, konti lang mga tol, konting-konti lang, para lang hindi siya manikit. Kasi kapag umaandar na tayo yan, syempre bakal yan. After nito mga tol, lalagay naman natin yung clutch springs natin. So yung clutch spring natin, pansin nyo, meron siyang mahabang part. Ayan. Ayan. Dito natin lalagay yan. Tapos yung maigsi, dito sasabit natin dito. Ayan, nakikita. Gamit tayo nito. Ayan, ganito, ipitin mo lang. Tapos sabit natin dito.
Tapos lalagay natin tong tatlong circlip. Yan, ito yung tatlong circlip lalagay natin. Yan, buo na yung ating clutch assembly. Doon naman tayo sa torque drive assembly. Tabi ko muna to. Sa torque drive assembly mga tol, bali kung mapapansin nyo, meron nga yung bearing dyan. Yan, may bearing yun dyan, stick bearing. Meron din dito sa kabila. Lalagyan natin ng grasa rin to mga tol. Yung sakto lang na malubricate sa loob para hindi masira agad. Kasi sabi ko nga, moving parts yan, mga bakal kapag ka umiinit, nagdidikit. So para hindi sila magdikit, hindi sila tumigas, hindi tayo mahirapan sa susunod, lalagyan natin ng grasa. Sa loob lang dapat ang meron. Tanggalin lang natin yan, panas-panasan lang natin. Sasalpak natin yan dito. Ganyan magiging itsura niya. Tapos, yung mga grooves na yan, yung mga kanal na yan, tapat nyo lang sa mga butas ng ito yung tatlong pins natin. May grasa na yung isa, lagay natin yung dalawa. Lagay naman natin yung center spring seat. Papasok nyo lang yun dyan mga tol. Lawakan ko dito, tapos pasok ko lang dito. Yan. Lagay natin dyan. Yan. After nyan, yung collar, lagyan natin yung center spring collar. Tingin dyan. Tapos yung ating mga clutch assembly. Patong ganito ang paglagay niya. Makikita nyo yan, hindi meron siyang straight na part dun sa butas. Para yan dun sa main natin na torque drive. Yun yung yun yung orientation niya para hindi pa ikot-ikot yung ating clutch assembly. So, patong natin to. Tapos, lagyan natin yung nut. Yan, ito yung nut ng ating torque drive assembly. So, medyo matigas to mga tol. Ginagawa ko dito, hindi naman din yan. Kaya pumasok siya dun sa butas. Tapos, naapakan ko siya dito. Yan din yan. Pero kung meron ngayong katulong, mas maganda. Parang mas madali. So, papasok ko na nga yung nut. Kailangan swabe lang yung pag-ikot. Kasi dahil manipis yung nut, baka mamaya yung mga thread niya hindi sakto, so masisira yung nut niya. Pag may katulong kayo, mas maganda. Pero dahil wala akong katulong, yan, ako lang mag-isa. Yan, ganito ginagawa ko, iipit ko lang. Yan, after nun, sisikipan natin clockwise naman. Kanina sa pagbukas natin, counterclockwise. Ngayon, clockwise naman. Kailangan sakto, maluwag yung pag-ihit nyo pagka nilagay nyo na yung nut para hindi masira yung mga thread. Tapos ganun ulit, kung paano natin binaklas, ganun din natin ginagawin. So papukpok tayo ngayon dahil wala tayong power tool. Okay na siguro yun. Buo na yung ating torque drive. Ito yung pulley, yan, nalinis ko na siya. Bola nyo, yung makapal na side, dahil lang ikot ng pulley natin is counterclockwise. Kaya yung force kasi nun na nagtutulak dun sa bola, bumabangga yung bola kasi natin sa wall. So dapat yung makapal na part, kapag nakaganito yung pulley nyo, yung makapal na part dapat nasa kanan nyo. Yan, kasi siya yung nakalapat dun sa wall. So para yung makapal na part, siya yung napupudpod, hindi yung manipis. Kasi nasa gitna niyan parang copper yata to or bakal. So madadamage agad yung pulley nyo kapag baliktad yung orientation. So yan, pag yung makapal na part nasa kanang side nyo dahil pag ganun ang ikot ng ating pulley. So dahil walang orientation to, kahit bali-baliktad yung pagkakalagay ko, okay lang siguro. After nito mga tol, ano natin yung backplate. Yan, ito yung pinaglalagyan ng sliding piece. Ito yung magiging takip natin dun sa pulley set natin. Lagyan natin yung sliding piece. Yan, yan. And sa pag-check ng sliding piece, kung palitin na. Totoo naman, sa mga napapanood ko na mga video, talagang may mga times na sobrang luwag niya. Tapos may kita mo yung pagitan nito, yung mismong kanal ng U. Ayan, maluwag na siya. So hindi na siya fit dun sa ating pulley kapag yun pa rin ang ginamit natin. So maalog yung pulley natin. Kaya kapag gano'n na yung lagay ng mga sliding piece nyo, siguro dapat magpalit na kayo. So
Yung sa akin kasi, sa case ko ngayon, okay pa siya. So, yun pa rin ang gagamitin ko. Ayan, ulit natin yung tatlo. Ayan. Ayan yung itsura niya. Lagyan natin siya dito sa pulley. Magiging itsura niya mga tol. Pansin nyo, bola lang yung gumagalaw, hindi yung ating backplate. Kasi okay pa yung ating sliding piece. So after nito, yung ating bushing, dito nakalagay yun. Ayan, yan sa loob. Ayan. Ngayon, ginagasahan ko yan ng konti. Para yung bushing natin, hindi manikit. Hindi manikit dun sa gunyal natin, kasi magiging problema natin yan pagdating ng panahon kapag dumikit yung ating bushing, or tawag nila dun is collar, bushing collar. Yan, ayan, makapasok na siya. Dapat natin yung belt. Ayan, ito yung belt. So sa belt siguro mas maganda ang orientation ng belt is pag nilagay mo siya, yun sa mababasa mo yung nakasulat, yung pinakang label niya. Kasi ako, mula nung binili ko to, ganun ko siya kinabit. So, ganun din yung pagkakabit ko sa kanya ngayon. Para walang maging pagbabago. So, kabit ko to. Ito yung washer ng stock. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Para yun dun sa lapat ng belt natin sa collar niya o dito sa bushing. Kasi dati, nung kinabit ko nga, wala akong ganito. Nakaangat yung belt natin dyan. Sangat ng ganyan. So, hindi siya nakalapat dito. Ngayon, nahatak niya agad yung ating torque drive para mapaikot yung gulong. So, hindi tama yung ganun. Kasi kailangan steady lang yung gulong natin kapag naka-idle tayo. Balik natin tong drive face natin. Ayan. May spline yan. Tapat nyo lang dun sa mga ngipin ng spline. Washer para to dun sa kickstarter. Ayan. Hindi natin dyan. Tapos, yung washer na maliit. Lagay natin yung nut mga tol. Higpitan ko muna to mga tol, kasi kailangan ito muna yung mahigpitan natin para yung belt, yung ating pulley at saka drive face, makuha nila yung saktong clearance nila sa isa't isa, maglapit sila ng tama dun sa washer at saka sa bushing. Kasi kapag ka naipit natin yung belt, magiging cause pa yun ng disgrasya natin or pagkasira ng CVT dahil hindi masyadong mahigpit to. Naipit lang pala natin yung belt. Kasi nangyari na sa akin yun, nangyari na sa motor ko yun. Yung hinigpitan ko kasi siya, naipit lang pala yung belt. So para hindi maipit, kailangan unahin natin to bago natin ikabit yung dito sa torque drive. Kakabit naman natin ngayon yung ating torque drive. Dahil nga sa nakabit na yung belt natin, ginagawa ko dito, pinipress ko to para ma-press natin yung spring, bumaba yung belt natin dito sa ating torque drive para may pasok natin yung ating torque drive. Press lang natin to. Yan. Yan, pansin nyo, lumubog na yung ating belt. Pasok natin siya dito. Yan, after nyan, lagay natin tong ating bell. Lagay natin tong washer ito, tapos yung nut. Yan sa nut, siguro may orientation yung mga nut, kasi yung sa akin may mga flat sides, tapos may mga curved sides. Yung flat side, yun yung nilalapat ko dun sa kasunod niyang parts. Tapos dating gawi mga tol, dahil wala nga tayong power tool, kalso-kalso lang tayo. Pansin nyo, nilagay ko siya ulit para doon naman natin ikakalso yung ating Y tool. So lagyan natin siya dito, hawakan natin yan dyan, tapos gamitan natin itong ating hand tool. Ayan, hihigpitan natin mga tol. Na mga tol, nakabit na natin yung ating CVT. So ngayon, next natin ikakabit is yung takip niya, yung crankcase. So ayan
mga tol, ito na yung crankcase natin. Yan, nalinis na natin. Pag nagrasahan na rin natin yung mga gears niya dito, kasi pagka walang grasa yon, maaaring na nag-kickstart tayo hindi bumabalik yung kickstarter natin. So yun yung nagiging cost nun kapag walang grasa itong mga gears niya dito. Kaya nilagyan na natin ng grasa. So ngayon ikakabit na natin ito. Turn on nga pala, kakabit na natin itong air filter natin. Ayan. Tapos yung ating air filter cover. Screw lang naman yung mga tol, so madaling tanggalin, madaling ikabit. Yun, bale natapos tayo sa ating CVT cleaning, DIY CVT cleaning. So sa mga gusto mag DIY dyan, bili lang kayo muna ng mga essential tools, kahit hand tools lang. Saka load kayo ng mga video, YouTube, Facebook, yan marami kayong matututunan. So yun lang para sa ngayon, salamat sa panonood, peace.